Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. 20 anyos po ako nang makilala ko ang tito ni Papa ko. Kapatid po siya ng tatay ni Papa. Napansamantala pong nakitira sa bahay namin kasama ang asawa nito na babae. May anak po silang mag-asawa, isa lang. Subalit po ang sulat na ito ay nakatutok lamang po kay Fernando. Opo, ang kapatid po ng Papa ni Papa. Si Fernando po ay 49 anyos nung dumating siya sa bahay namin. Ang tawag sa kanya ni Papa ay Uncle Fernando. Bunso po siya sa kanilang magkakapatid na lalaki. Yung papa ng papa ko, mas matanda po dyan kay Fernando. Panganay po kasi yun sa kanilang magkakapatid. At itong si Fernando ay medyo bata pa sa edad na 49. Sundalo po itong si Fernando, Sir Will, na minsan ay tinatawag ko pong lolo ko, pero hindi po bagay sa kanya dahil hindi pa naman po siya mukhang matanda. Napakalakas po ng dating niya sa edad po niya yan. At ang malala pa, pag uwi ko po sa bahay noon, kasama ko ang babae na nililigawan ko, ay medyo nasaktan po ako dahil sabi ng babae na nililigawan ko, sino daw ba yung sundalo na sobrang gwapo sa likod ng bahay namin. Nandoon po kasi noon sa likod ng bahay namin, yang po si Fernando. Uulitin ko po, siya po ay uncle ni Papa. Kapatid po siya ng Papa ni Papa. Andoon po siya sa likod ng bahay, nagpapahangin dahil sa problema niya sa asawa niya. Yung asawa po niya kasi na babae ay mukhang pera po at matindi sa sugal. Wala po silang naiipon na mag-asawa para sa pagpapaaral ng kanilang kaisa-isang anak tungo sa kolehiyo sa hinaharap. At ang masakla pa, hindi na nga umiinom ng alak o naninigarilyo itong si Fernando, makaipon lamang po ng pera mula sa sweldo na ito. Sa pagkasundalo ay nangangaliwa pa po ang misis niya. Sabi ng babae na naliligawan ko, napansin raw niya na mamula-mula ang mata ni Fernando nung magkasalubong ang mga mata nila. Pero kahit ganun, napakagwapo raw po ng itsura nito. Siguro, nung time na yon, umiiyak po ang uncle ni Papa. Dahil na siguro sa bigat ng problema na dinadala nito. Dito na po ako nagselos kay Tito Fernando, ang tito ni Papa, dahil simula nung dumating siya sa bahay namin, siya palagi ang bukang bibig ng kasintahan ko na babae, tanong ng tanong tungkol sa kanya. Kaya naninibog na po ako noon kay Fernando, Sir Will. Hanggang sa hindi ko na isinasama ang babae na kasintahan ko sa bahay namin. Dahil na nga po naiinis ako. At nadaanan ko si Fernando sa likod ng bahay, nag-aayos ng kanyang mga bala at baril. Nilapitan ko siya upang magbigay ako ng respeto pa rin. Dahil uncle po siya ni Papa, kailangan irespeto siya. Nagmano po ako sa kanya. Subalit sa pagmamano ko, Sir Will, para po akong nakuryente nang mahawakan ko po ang kamay niya. Hindi ko maintindihan pero sobrang lambot po ng palad niya na parang wala namang ginagawa sa trabaho niya. Maligamgam po ang palad niyang mainit-init. Nung inabot niya ang palad ko at nilagay po niya ang ibabaw ng palad niya sa noo ko, sa pagmano ko, lumakas po noon ang tibok ng puso ko. Kakaiba po talaga ang pagkakakuryente sa akin. Kinabahan ako sa loob-loob ko noon. Bakit ako biglang nakaramdam ng ganun sa uncle ni Papa? Nalolo ko na kung tutuusin. Agad po akong tumalikod sa kanya pagkamano ko at huminga po ako ng malalim noon sa likod bahay. Nakuryente ang buong katawan ko sa paghawak ko sa palad niya. Kaagad naman siyang nagsabi noon ng salamat raw ko no. God bless sa akin. Sabay talikod rin siya at inayos niyang mga bala at baril niya. Sabay alis na rin siya, sukbit ng baril sa balikat niya. At nagtungo na po siya sa bundok sa kampo nila. Lumingon ako sa kanya. Natulala po ako habang papaalis siya. Tinatanong kong sarili ko anong meron sa tao na ito. Bakit po ako nakaramdam ng ganon na ni minsan hindi ko naman naramdaman sa lahat ng taong nakapaligid sa akin dito sa bahay namin. Maging sa kasintahan kong babae, never po akong nakuryente ng ganun. Anong meron sa parang lolo ko na ito na hindi naman masyadong matanda
Pero nakakakapag-kuryente po siya ng tao, Sir Will. Lalo na po sa binata na kagaya ko. Nagpatuloy ang mga araw na silang mag-asawa ay nakikitira pa rin sa bahay namin. Uulitin ko po, nasunugan po kasi sila. Away ng away silang mag-asawa, Sir Will, sa likod ng bahay namin. Sumisili po ako noon sa bintana, pinagmamasdan ko sila. Sinapak, sinuntok, tinadyakan si Sir Fernando ng babae na asawa niya dahil wala na itong mahugot na pera sa wallet nito. Opo, si Fernando. Simot ang sweldo nito dahil ang isang buwan na sweldo nito ay inuubos po sa sugal ng misis niya na inispoiled po niya. Tinadyakan po ang sundalo na ito sa may bewang sa tagiliran ng babae na yun na asawa niya kasi sabi ni Papa, mahal na mahal daw po ni Fernando yung babae na yun kaya umaabuso na po. Ako po, Kuya Will, na nakakakita ng mga pangyayari ay kinakabahan na sa away nila. First time ko pong makakita ng lalaki na binubugbog po ng babae. Isang sundalo na matapang pero under po ng misis niya. Abusadong masyado ang babae na ito. At ang ginawa ko, pakaalis po ng babae. Bumaba po ako sa bahay, pumunta ako sa likod ng bahay, nilapitan ko po si Fernando upang tanungin siya kung okay lang po ba siya dahil nakita ko na wala na rin po talaga siyang pera. Kinausap ko po siya, Sir Will. Lolo Fernando? Ay, uncle ka po pala ni Papa. Ay, pero tama. Ako, lolo ka na po eh. Okay lang po ba kayo? Lolo Fernando? Nakita ko kasi tinadyakan po kayo sa bewang ng asawa niyo eh. Naku, wala yun. Tsaka wag mo akong tatawagin na lolo ha. Uncle na rin ang itawag mo sa akin. Mas maganda pakinggan. Gayahin mo na lang si Papa mo. Uncle nang tawag niya sa akin. Total, parang magkapatid lang naman kayo ni Papa mo. Diba? Giancarlo? Ano po tinawag niyo akong Giancarlo? Uncle Fernando? Kilala niyo po agad ako? Oo naman. Alam kong buong pangalan mo. Bata ka pa lang. Karga-karga na kita noon dito. Talaga po? Ako po? Karga-karga niyo po ako nung bata pa po ako? Ano pong ibig sabihin niyo, Uncle? Alam mo ba nung bata ka pa lang, akong nagpapalit ng lampin mo, mga short at damit mo. Nakikitira kami dito ng asawa ko dati noon, nung wala pa kaming bahay. Hanggang noong 6 anyos ka na. Umalis na kami dito ng misis ko. Hinihiram ka namin dati sa tatay mo dahil pakiramdam namin para na rin kaming may anak noon. Ano po? Totoo po ba yan? Kayo ng misis mo ang nagpapalit sa akin ng mga short at damit ko nung bata pa po ako? Ibig sabihin, nakita nyo na po ang lahat sa katawan ko? Oo naman. Alam na alam ko lahat yan. Dahil sa akin ka lumaki. Kinuha ka lang sa amin ni Papa mo noong 7 anyos ka na. Dinala ka sa Maynila. Kasi doon na raw ang trabaho niya. At ngayon lang ako umuwi dito sa probinsya na ito. 20 anyos ka na, ang laki mo na. Alam mo, medyo na-miss ko rin yung batang inaalagaan ko noon. At ikaw yun. Napakakwela mo noon. Grabe naman po, Uncle Fernando. Nakakagulat naman po ang mga sinabi ninyo. Kayo po pala nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Pero baka naaabala ko na kayo. Sige na po. Baka papunta na kayo sa bundok para mag-duty sa kampo nyo. Oo, papunta na talaga ako.
pwede mo ba akong hatiran mamaya ng ulam? Nalulutuin ng papa mo kasi wala na talaga akong pera ngayon eh. Inubos ng asawa ko. Wala akong pambili. Opo. Hahatiran ko po kayo mamaya. Uncle sa bundok. Makakaasa po kayo. Dadaan din kasi ako doon mamaya pagpunta ko sa eskwelahan. May meeting kasi kami mamaya. Sige. Maraming salamat. Asahan ko yan. Doon lang ako sa gitna ng tuktok ng malaking bundok doon, sa tabi ng highway. Kung tulog ako, maabutan mo. Gisingin mo na lang ako. Salamat ulit. Opo, Uncle. Makakaasa po kayo. Sige, salamat. Sir Will, naghatid ako ng ulam sa sinasabi niya nakakahuyan sa tabi ng highway dito sa Dunsol. Opo, dito po sa probinsya ng Bicol. Pagdating ko sa kakahuyan, walang hiya. Ang daming sundalo na nakatayo doon sa gilid ng highway sa tapat ng kakahuyan ng bundok. May checkpoint po pala doon. Ako bilang sibilyan na binata, medyo kinakabahan ako pag nakakakita ako ng checkpoint kasi akala ko checkpoint sa motor eh. Wala po kasi akong lisensya at rehistro. Pansin ko po na may mga nakatingin sa akin na mga mata ng mga sundalo noong hinahanap ko na po si Uncle Fernando doon sa lugar na yon. Ngunit hindi ko po makita si Uncle Fernando. Bit-bit ko noon ang baona na may ulam at kanin. Lingon ako sa kaliwa, lingon ako sa kanan, lingon ako sa taas ng bundok, sa harap. Hindi ko po makita ang bigotilyong Uncle Fernando na kapatid ng tatay ni Papa. Ang lalaki ng mga puno doon. Halos hindi mo makita ang salikuran ng mga puno doon papunta sa tuktok ng bundok. Hindi ko po talaga siya makita. Pansin ko na ang tatangkad ng mga sundalong naka-duty sa checkpoint na yon. Pero may iba rin naman ang mga mababa. Pero bakit wala doon si uncle ko na matangkad? At bakit sobrang dami ng mga sundalo nung panahon na yon? Bakit may checkpoint sa lugar na yon, Sir Will, sa loob-loob ko? Hanggang sa nilapitan ako ng isang sundalo. Opo, nilapitan ako ng isang sundalo at tinanong ako kung bakit raw po ako nandoon sa vicinity nila. Bawal daw po ang civilian doon. Bawal daw tumambay doon ang isang binata. At ang sagot ko po naman, kasi po, ibibigay ko lang sana po itong ulam at baonan doon kay Uncle Fernando. Nakabaro po ninyo. Padala po ito ni Papa ko sa kanya. Tito po kasi siya ni Papa eh. May kilala po ba kayong sundalo na Fernando sa kampo ninyo? O baka nagkakamali lang po ako ng kampo na pinuntahan? Baka doon po dapat ako sa pumunta sa kampuan. Sige po, aalis na lang po ako mga sir. Sandali boy. Tama ang kampo na pinuntahan mo. Wala talaga siya dito, si Uncle Fernando. Mo. Ando ko nang hinahanap po sa tuktok ng bundok. Doon siya nakapwesto ngayon dahil sniper namin siya ngayon. Kung gusto mong maibigay yung ulam, magpaalam ka sa commander namin para papasukin ka dito sa kampo at makapunta ka doon sa tuktok ng bundok na yon. Ay, hindi na po, hindi na. Natatakot po kasi ako makipag-usap sa commander ninyo eh. Wag na lang po sir, nakakatakot po kayo. Iwanan ko na lang po itong baonan ng ulam dito sa inyo. Baka sakaling bumaba siya at pakiabot na lang po ito sa kanya. Hindi na. Pwede ka naman pumunta sa kanya doon sa tuktok ng bundok. Iraradyo ko siya. Sasalubungin ka niya. Pero umalis ka rin kaagad kasi mapanganib doon. Sandali iradyo lang kita sa kanya. Sasabihin ko na may bisita siya. Sir Will, iniradyo po ako kay Uncle Fernando doon sa bundok. At matapos maabisuhan, dahan-dahan na po akong umakyat sa bundok. Pinapasok po nila ako para maiabot ko ng madalian ng ulam. Sinamahan ko po ng kanin at soft drinks ang dala kong baona na may ulam. Kasi po, ang alam ko po, mahilig po yun sa kanin eh. At dahil baka walang kanin dito sa kampo nila. At habang naglalakad po ako, malapit na ako doon sa tuktok ng bundok. Bigla na lamang pong may tumakip sa bibig ko na palad. Ang lambot ng palad. Amoy damo yung palad. Ang init ng kamay.
Bigla po itong tumakip sa bibig ko at may bumubulong sa tenga ko na huwag raw po akong maingay. Kumalabog po nang biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon, Sir Will. Gulat na gulat po talaga ako. Bakit ako pinatatahimik nito? At dahan-dahan akong hinila patungo sa likod ng napakalaking puno. At nung nasa likod na kami noon ng puno, pilit niya akong huwag pinapaingay o pinapaapak ng paa sa mga tuyong dahon. Maingay kasi talaga kapag naapakan yung mga tuyong dahon doon. Naapakan kong mga tuyong dahon habang papakit ako kanina sa bundok. Ngunit hindi pa nga ako tuluyan nakakarating kung saan si Uncle Fernando ay may nagtakip na po ng palad niya sa may bibig ko. Dinala ako sa may likod ng puno. Kinabahan ako, ninervyos ako. Ano bang nangyayari? Nanginginig po ang tuhod ko noon. At sa biglang pagbagsak ng likod ko sa puno, tumambad sa harapan ko ang muka ni Uncle Fernando. Tumapat po ang katawan niya sa harapan ng katawan ko na para bang nadaganan niya ako at parang nayayakap niya ako. Ang palad po niyang nakapakalambot ay muling dumampi sa mukha ko. At nakikita ng mga mata ko ng malapitan ang mukha niyang ubod ng slim at payat na napapalibutan ng bigote na may mga kaunting uban sa kanyang panga at taas sa ibabaw ng mga labi niya. At ang mga mata niyang punong-puno ng lungkot at pungay ay malapitan ko na pong nakikita dahil nakatitig po ang mga mata niya sa mata ko. Dahil ayaw po niyang makita ko ang mga nasa likod niya sa medyo ibaba ng bundok. Ang mga nasa likod po niya ay mga rebelding grupo pala noon, Sir Will. Sa di kalayuan ng checkpoint, doon po sila sa likod ng taas ng bundok dumaan ang mga rebelding grupo. Makakaliwang mga Pilipino na lumalaban po sila sa gobyerno. At dahil mag-isa lang po pala siya doon sa taas ng bundok na yon, mas pinili po ni Uncle na manahimik at huwag na lang silang pansinin at hayaan po silang makadaan sa likod ng bundok dahil umiiwas po sila sa checkpoint. Kaya mas piniling patahimikin ako ni Uncle nung mga panahon na yon dahil wala po siyang laban sa mga grupo na yon. Pag nakita raw siya ng grupo na yon ay corn beef po ang aabutin niya. Kaya sumunod po ako sa nais ni Uncle. Sobrang lapit na po ng mukha ni Uncle Fernando sa mukha ko. Tense na tense po siya. Naamoy ko na po noon ang natural na hininga niya, ang pawis niya, ang amoy ng buhok niya. Mga amoy na walang halong pabango. Puro natural. Amoy na nagjo-duty sa bundok. Bumaba ang tingin ko sa leeg niya. Nakita ko po ang Adam's apple niya na walang tigil sa paglubog at paglitaw dahil napapahinga po siya ng malalim. Hinga siya ng hinga ng mabibilis at malalim noon. Hanggang sa natamaan ako ng bigote niya sa ilong ko. Aksidente po yun. Dahilan kung kaya napaurong po ako. Napapikit po ako. Tinamaan ng bigote niya ang ilong at pisngi ko hanggang sa lalong napasandal ako sa puno dahil inipit niya po ako doon lalo. Halos mayakap niya na po ako noon. Di ako makagalaw. Sa pagnanais niyang huwag kaming makita ng mga dumadaan ng mga rebelde na yon. At walang hiya po, Sir Will. May naramdaman po ako sa harapan ko. Nagmumula po yun sa kanya. Meron din naman ako noon eh. Napapikit na lamang po ako nang maramdaman ko yun. Dahil aaminin ko na po. Ewan ko ba, makapal po yung sa kanya kumpara po sa akin. Hindi naman po gaanong makapal po itong sa akin. Ito po ay isang insidenteng di ko akalain na maglalagay sa akin sa isang sitwasyon na pero nire-respeto ko po siya eh. Ayaw ko na po sanang ikwento po ito sa inyo. Pero bakit noong mga panahon na yon, parang tingin ko sa sarili ko na babakla ako nang hindi ko maintindihan ang pakiramdam na ito. Bakit ako parang nababakla nang mapailalim po ako sa mga bisig niya, sa ilalim niya, nang maipit niya po ako sa puno na yon. Kakatago po namin sa mga rebelde. Bakit ganito po ang naramdaman ko kay Uncle sa Uncle ni Papa? Parang nakakapanghina na nakakabakla po talaga. Kaya po, Sir Will, nabuo po ang sulat na ito at naipadala ko po sa inyo. Nung minsan mapadaan po ang mga video ninyo habang ako'y nag-YouTube
Nilalabanan kong panghihina ko, panghihina ng buo kong katawan dahil sa nararamdaman kong epekto ni uncle ko sa akin. Ewan ko ba, wala naman po sa lahi namin ang isang bakla, pero kaagad po akong nalubog, para akong nalunod sa aura ni uncle, sa dating niya at sa aksidenteng pagkakayakap po niya sa akin, kakaiwas namin sa mga rebelde. At nung sa tingin niya, naramdaman niyang halos wala na ang mga makakaliwang grupo na dumadaan sa may lokasyon namin noong mga panahon na yon. Nagsalita na po ako. Kasi nakita ko siya eh. Alam ko na alam niya na palayo na ng palayo ang mga rebelde na yon. Uncle, wala na po ata. Pwede na po ba akong umalis dito? Gusto ko na pong... Hindi na po kasi ako makahinga eh. Gusto ko na po talagang umalis noon talaga, Sir Will, sa mga bisig niya. Dagdagan pa ng nararamdaman ko sa harapan ko na nagmumula sa harapan niya. Pero hindi eh. Hindi ako pwedeng makitaan ng anumang kapanghinaan ng bilang isang lalaki o kabaklaan dahil wala sa lahi talaga namin yun eh. Umupo ako sa may lupa. Dahan-dahan po akong lumubog, sinadya ko yun. Lumubog ako pa ilalim hanggang sa napaupo na nga po ako sa lupa. Ngunit mali ako. Mali ang ginawa ko dahil lalong napunta sa may mukha ko. Nasa may harapan ko na po ang naramdaman ko kanina. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Lalo pong tumapat po yun sa may mata ko. Napapikit po ako dahil ayaw kong makita yon at napansin po yun ni Uncle. Kaya kaagad po siyang umatras at tumingin-tingin sa paligid. Inalayo niya sa mukha ko ang nakikita kong naramdaman ko kanina. At noong nakita niyang wala na po ang mga rebelde, kaagad naman po akong binuhat ni Uncle. Pinatayo niya ako sa harapan niya, sabay lapit ng mukha niya sa mukha ko para sabihin sa akin na sa susunod mag-iingat daw po ako. Dahil kung nagkataon raw na nakita kami ng mga rebelde, paniguradong isasama raw kami at bibihagin raw po kami at katapusan na po namin. Sagot ko naman, "Opo, Uncle Fernando, mag-iingat na po ako sa susunod." Sagot ko sa kanya. Ngunit nasa harapan pa rin ng mukha ko ang mukha niya. Panay ang tingin niya sa mga labi ko. Hindi ko siya maintindihan. Bakit ba siya napapatingin sa mga lips ko? Ano po bang meron sa akin? Hindi ko na maintindihan si Uncle nung time na yun. Bakit siya tingin ng tingin sa mga labi ko? Tapos parang napapabuntong hininga siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi na po ata siya komportable sa nakikita niya. Lalo naman ako. Hindi na po ako komportable sa sitwasyon na yun. Tingin kasi siya ng tingin sa labi ko habang nasa harapan ng mukha niya. Umalis ako mula sa ilalim ng mga braso niya. Pero eto na naman. Ibinalik niya ako. Kaya napasulat talaga ako sa inyo, Sir Will, dahil po sa mga pangyayari na ito. Matapos kong umiwas na nga ako noon. Kaagad akong tinanong ni Uncle yung pagkain daw po na dala ko. Kasi lumayo ako eh. Nilayuan ko yung pagtingin niya. Tingin siya ng tingin sa mga labi ko. Tinanong niya ako kung nasaan daw yung pagkain. Agad kong binigay sa kanya ang baonan at soft drinks na naglalaman ng mga padala ni Papa na pagkain niya. Umupo si Uncle Fernando sa malaking ugat ng puno nung makuha niya ng pagkain sa akin. Ang lakas po ng kain ni Uncle na parang hindi talaga siya nakakakain sa bundok na ito. Halatang halata na palaging ubos ang sweldo niya na kahit sarili niyang pagkain hindi siya makabili. Halatang napapabayaan talaga siya ng misis niya. Sugarol kasi talagang misis niya. Uncle, enjoy na lang po kayo sa pagkain na yan. Uuwi na po ako. Okay na po siguro kayo. Busog na po ata kayo. May meeting pa kasi kami sa school. Ano po, Uncle? Papayagan niyo na po ba akong umuwi? Sige.
Umuwi ka na. Salamat dito sa pagkain na dala mo ha. Dito na po ako, dali-dali akong umuwi Sir Will. Paglingon ko, tulala sa akin si Uncle na para bang nagtataka siya na para bang iniiwasan ko siya. Hanggang sa sumapit ng isang gabi noon. Narinig ko na binabanggit ang pangalan ko sa may kusina namin. Opo. Halos isang linggo na po ang nakalipas nito, Sir Will. Binabanggit ni Uncle nung gabi na yon ang pangalan ko habang kausap niya si Papa ko sa kusina. Naririnig kong pinag-uusapan nila Papa. At siya, ako. Asaan daw po ba ako? Pagkarinig ko yun, kinabahan ako. Bakit ako hinahanap ni Uncle Fernando? Tapos na ba ang duty niya sa kampo nila? Mag-aalas 10 na ng gabi. Bakit ako hinahanap niya kay Papa? Kapatid siya ng tatay ni Papa eh. Bakit niya naman ako hahanapin? Ang layo ko na para hanapin pa niya ako. Hanggang sa kakaisip ko sa mga naririnig ko, biglang may kumakatok ng malakas. Isang katok na babagal pero malakas sa may pinto ng kwarto ko. Ngunit parang ayaw kong pagbuksan yun. Dahil kinakabahan ako eh. Ngunit dahil may respeto ako sa kung sino man siyang kumakatok siya, lumapit ako sa may pintuan at pinagbuksan ko pa rin siya. Pagbukas ko po ng pinto, si Uncle Fernando po pala. Kaagad siyang bumagsak sa akin. Lasing pala siya. Bumagsak po siya sa may balikat ko. Napasampay po siya sa balikat ko. Napakapit po siya sa akin. Napayakap siya sa akin halos. At ako naman napaatras ako sa may higaan ko. Napaupo ako. Sumampay sa mga balikat kong mga bisig at braso ni Uncle Fernando Sir Will. Ang bigat ni Uncle Fernando. Lubog na lubog ang kutsyon na naupuan ko. At sa pagkaupo ko, nakasampay na pala siya sa akin. At ang baba niya at ang panga niya nakapatong sa ibabaw ng balikat ko. Nakadikit ang pisngi niya sa may tenga ko. Amoy na amoy ko na naman ang nagmumulang. Amoy na amoy ko na naman po siya. At ang hininga niyang nagmumula sa likod ko dahil ang ilong niya sa may bato ko naaamoy kong alak. Kinausap ko siya. Uncle, ika na lamang po kayo. Kasi ang bigat po ninyo eh. At nagbigay po ako daan para makahiga siya. Dahan-dahan ko siyang pinahiga sa higaan ko. Dahan-dahan ko siyang ibinaba sa kutsyon at nilagyan ko ng unan ang ilalim ng batok niya. Pagtingin ko sa may pintuan, si Papa, nakatayo doon, nakatingin sa amin. Nagtanong ako. Andyan po pala kayo pa? Ano po ba ang nangyari dito sa kapatid ng Papa niyo? Dito kay Uncle Fernando niyo? At sumagot si Papa. Sabi niya, natanggal na daw po ito sa pagkasundalo dahil nireport daw po ito ng asawa niya na nangangaliwa raw po ito. Binaliktad pa po ito ng asawa niya. Nagsinungaling raw po ang asawa nito na may kabit raw po ito, kaya pinarusahan po ito ng commander nila at pansamantalang nirelieve sa serbisyo nila. At sabi ni Papa, pabayaan ko na raw po muna si Uncle na makitulog dito sa kwarto ko dahil wala raw po itong ibang matutulugan. Nag-aaway po daw ito ng asawa niya. Halos papatayin ng araw po ito ng misis niya. Away po ng away sila ng misis niya noon Sir Will sa bahay namin. Kaya itago ko na lang daw po muna dito sa kwarto ko, sabi ni Papa. Itong uncle niya. Inutusan po ni Uncle Fernando. Nung makaalis na po si Papa, nagsalita po ng bahagya si Uncle Fernando na isarado ko na raw po yung pintuan ng kwarto ko. Kumontra ako. Nagtanong ako. Ano po? Isasarado ko po ang pintuan, Uncle. Bakit naman po? Isarado mo na. Bago pa ako mahanap ng demonyo kong asawa. Sige na. Dali na, isarado mo na. Dalian mo. Ngunit papunta pa lamang po ako sa may pintuan. Nung isasarado ko na noon ang pintuan ng kwarto ko, inunahan po ako ni Uncle Fernando.
Siya pa rin po ang nagsarado ng pinto, dahilan kung kaya nahawakan ng kamay niya ang kamay ko na nakahawak na noon sa doorknob. Pagtingin ko sa kamay ko, nababalot na ito ng malaking palad ni Angel. Ang init ng palad ni Angel. Balot na balot ang palad ko ng palad niya. Pilit kong inaalis ang kamay ko sa ilalim ng kamay niya. Ngunit bakit parang sinasadya niya na ipitin ng palad niya ang kamay ko, hanggang sa bigla na lamang po niya akong niyakap ng mahigpit. Sabay sarado niya sa may pintuan. At dito na po siya suminghot ng suminghot. Umiiyak na po pala siya habang yakap niya ako. Napasandal na lamang po ako sa pinto. Kumalabog po ang pinto sa pagkakadagan niya sa akin sa may pinto. Ang bigat po niya talaga. Sa sobrang pagkaawa ko po sa kanya dahil umiiyak siya, dahan-dahan kong tinaas ang kamay ko at hinaplos ko na lamang po ang balikat at likod niya. At nagkayakapan na lamang po tuloy kami. Hanggang sa sobrang taas po ng emosyon sa loob ng kwarto na yon. Sa sobrang taas ng emosyon niya, dahan-dahan ko po siyang itinulak papunta doon sa may higaan ko. Sobrang bigat po talaga ni Anchor Sir Will, hanggang sa bigla na lamang po siyang hinila po niya ako at napahiga na lamang po ako sa higaan ko. At bigla na lamang po siyang biglang napunta, pumaibabaw po siya at sa akin at napayaka po siya sa akin. At noong nasa may ibabaw ko po siya, niyakap niya po ako ng mahigpit at bigla niya na lamang po akong hinalikan sa may tagiliran ng liig ko. Napapikit na lamang po ako, Sir Will, sa bigla niyang pag-kiss sa may tagiliran ng liig ko. Hindi ko na alam po kung bakit po yun nangyayari, ang mga kiss na yun. Walang hiya. Labis po naman talagang nakakabakla ang mga sandali na yun. Bakit ako natatalo ng isang lalaki na uncle pa ni Papa? Siguro ay dahil mas matanda siya at maraming alam. Hindi ko na po noon alam ang gagawin. Pumikit na lamang po ako noon sa ilalim ng mga yakap niya. Hindi ko maintindihan kung bakit niya hinalikan ang liig ko. Ang alam ko, kailangan niya lang po ng comfort at yakap. Labis po yung nakakakiliti at nakakabakla, Sir Will. Ang mga kiss niya na yon. Pinabayaan ko siya sa sobrang awa ko sa kanya. Baka yun lang ang tanging paraan niya para mailabas ang bigat na nararamdaman niya. Lasing siya eh. Baka hindi niya alam ang ginagawa niya. Mga bandang 11:00, unti-unti akong kumalas mula sa pagkakadapa niya sa akin, sa pagkakayakap niya sa akin. Dahil nakatulog na po siya sa ibabaw ko noon eh. Tulog na tulog po siya. Sa loob-loob ko, bakit sa akin pa ito nangyayari? Sa kadugo ko pa, nalolo ko pa. Bakit sa akin siya nagpapakomfort? Sugarol kasi talagang asawa niya. Hindi siguro ata talaga siya makomfort ng asawa niya na yun. Kaso, baka tuluyan akong mabakla nung mga panahon na ito, Sir Will. Makalipas ang 2 oras, nahimasmasan po si Uncle Fernando. Nagising siya at hinahanap ng mata niya ako. Nakita niya ako na nakaupo ako sa may inuupuan ko sa may kanan niya. Nagdalawang isip ako na kausapin siya kasi nakakailang na po talaga. Tinanong ko siya, gusto niyo po bang ipagluto ko kayo ng noodles na may sabaw, Uncle? Baka kasi po nahihilo pa rin po kayo. Huwag niyo naman akong tignan ng ganyan, Uncle. Sa gubat niyo pa po ako tinitignan ng ganyan eh. Nakakailang na po kasi. At nakita ko na lamang po na dahan-dahan na lamang po niyang ipinikit ang mga mata niya noon. Nakatulog ulit siya. Hindi niya man lang pinansin ang sinasabi kong ipagluluto siya. Binaliwala niya pong sinabi ko. Humiga po ako sa tabi niya. Sa pagkakaalala ko noon, payapa na po siya dahil tulog na siya eh. Ang taong ito ay puno ng bigat ng problema mula sa asawa niya. Hindi dapat mauwi sa mali. Kasama ko ang ganito. Hindi dapat kami makagawa ng mali dahil may asawa siya. Iiwas ako hanggat maaari. Sa loob-loob ko, namamalikmata lang ito si Uncle Fernando. Nakakakita lang siya ng comfort sa akin
pero hindi talaga ako ang makapagbibigay nito sa kanya. Hindi niya ako pwedeng ganituhin. Kapatid siya ng papa ko. Hindi ito pwede. Ngunit nag-iisip pa lang ako ng mga bagay na ganito. Bigla na lamang pong si Uncle Fernando umusog po sa may tabi ko habang nakahiga ako sa kanya. Bigla na lamang po siyang tumagilid paharap sa akin at nilagay niya po ang pisngi niya sa ibabaw ng dibdib ko. Ang buong mukha niya, ipinatong niya po sa ibabaw ng dibdib ko at ang braso niya, niyakap niya po ang tiyan ko. Natulog ang mukha niya sa ibabaw ng dibdib ko. Huminga na lamang po ako ng malalim. Ewan ko ba? Bakit ganon? Bakit ako ang nahanap na kapayapaan ng uncle ni Papa? Bahala na. Kung itong magiging paraan para makaginhawa siya sa nararamdamang bigat niya, pumapayag na ako na matulog ka dyan. Uncle, comfort na lang kita. Basta, sana huwag tayong lalagpas dito. Hanggang ganito lang. Huwag mo na ulit hahalikan ako. Huwag mo akong gagawing babae na para bang asawa mo. Uncle, ayaw ko nang may mangyaring lagpas sa boundary dahil masama yun. Kung yakap lang naman ang gusto niyo, pumapayag na ako. Sa loob-loob ko noon. At yumakap na lang po siya sa akin at nakatulog po siya ng mahimbing. Pagod na po sa buhay niya itong si Uncle ni Papa. Uncle ni Papa. Sir Will, kinaumagahan pagising niya, diretso siya bumangon at naligo. Nakita ko po siyang dali-daling umalis sa may hinihigaan namin nung gabi na yun. Makalipas ang ilang oras, pagsapit ng tanghali, naghatid po ulit ako ng ulam sa kanya at muli po kaming nag-usap doon sa bundok. Tinanong ko po siya, Uncle, bakit niyo po niyakap ako ng niyakap kagabi at hinalikan niyo pa po ako sa may leg ko? May gusto po ba kayo sa akin? Ngunit hindi po siya makasagot. Nakaupo lamang po siya sa may malaking ugat ng puno doon sa tuktok ng bundok na yon. Ang layo ng tingin niya, punong-puno ng problema. Tulala sa malayo, parang walang planong makipag-usap sa akin. Uncle, nababakla po ba kayo sa akin? Ngunit tumingin lamang po siya sa mata ko, Sir Will, nung tanungin ko siya ng ganon. Ang lagkit ng tingin niya sa akin. Tumayo siya agad at pinuntahan ako. Paglapit niya sa akin, bigla niyang inagaw ang buong ulo ko. At inilapit niya po ang buong mukha ko sa mukha niya. Hinalikan niya po ako sa labi ko. At pagkahalik niya, kaagad niyang binitiwan ng lips ko. Bumalik po siya sa pag-upo doon sa may ugat kung saan siya kanina nakaupo. Alam ko na, hindi niya man masabi, yun na ang sagot. Nababakla na siguro talaga si uncle ko sa akin o baka dahil malungkot lang talaga siya. Umupo po ako doon sa may ugat na inuupuan niya. Tinignan ko lamang po siya ng tinignan sa mukha niya habang nakatingin po siya sa malayo. Pilit kong inuunawa ang mga ginagawa niya. At medyo nauunawaan ko naman po. Lugmok po si uncle sa problema noon, Sir Will. Nasuspindi na sa trabaho pero pilit na nagjo-duty kahit hindi pinapa-duty. Sinasamahan ko na lamang po siya doon sa tuktok ng bundok na yon. Pilit kong inuunawa ang pinagdadaanan niya at nauunawaan ko naman po, Sir Will, na siya ay may napaka mabigat na problema na pinagdadaanan at walang makakapagbigay sa kanya ng kaginhawaan nung mga punahon na yon kundi po ako. Marami pong salamat sa pagbasa ng kwento na ito, Sir Will. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sa ngayon po, nakakasama ko po si Uncle dito sa may bundok, sa may bahay, at palagi po siyang tulala na parang nababaliw na pero natutulog po siya sa may kwarto ko. Ewan ko ba? Down na down itong uncle ni Papa. Broke na broke po talaga, Sir Will. Palagi po siyang nakaupo dito sa mahigaan ko, tulala sa may bintana, hindi ko maintindihan
Hinahawakan ko na lamang po ang palad niya at minsan niyayakap ko siya para maginhawaan siya, para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Paalam na po, Sir Will. Dito na po nagtatapos ang sulat ko. Nagmamahal, Giancarlo. Taga Sorsogon.